Heto na. Boruto 2 Blue Vortex Chapter 26 Spoilers. Nag-iinit at nakakabwisit at nakaka-bad trip na mga usapan ang inilahad nga dito sa dalawang matanda kontra nga kani Shikamaru at Konohamaru. Inujin Yamanaka kasama ni Kashin Koji. Papaano nangyari yun? Boruto Uzumaki nagmistulang hari sa pagkaupo dito sa kanyang sariling upuan. Men, napakaangas. Parang nagkaroon nga siya dito ng sariling trono. Sarada, Sumire at Eida muli ngang nagkita-kita para nga sa isang panibagong mainit na usapan. Daemon nakialam na at umatake nga sa kanila. Sarada gumamit nga dito ng Mangekyou Sharingan. Bang! So ilan lamang yan mga pare ko sa mga pangyayaring naganap dito na pinakita sa Boruto 2 Blue Vortex Chapter 26 Spoilers. At tara na nga mga pare ko, umpisa na nga natin. So dito nga pinapakita na itong si Inujin sa tapat nga lang din ng bahay dito ay nakita nga itong si Inujin ng isang palaka. At ang ito nga ay mukhang nakikipag-usap sa kanya. Dahil nga siya sabi nitong palaka dito na may ilang katanungan nga lang daw siya dito kay Inujin. Na bagamat na alam na nga daw niya ang kasagutan, pero nais pa nga din daw ng palaka na ito na makumpirma ang mga bagay na yon. Nagulat nga itinanong dito ni Inujin na ano nga ba daw ang mga bagay na yon, na siyang isinagot naman sa kanya dito ng palaka na to na may nararamdaman nga ba daw talaga itong si Inujin kay Himawari Uzumaki. Tama nga ba daw talaga ang bagay na yon? Na habang nag-iisip naman ng isasagot itong si Inujin mga pare ko, kung mapapansin nga din natin dito itong mukha niya o itsura niya nagbablush nga ito na parang kinikilig nga talaga. Mamen, halatang halata ka naman. Huli ka na boy. Huli ka na talaga boy, wag ka na magkaila. Dahil nga ang sabi niya pa dito na hindi naman daw niya nagugustuhan si Himawari. Hindi mo ba talaga gusto? Pwede na! Pero yun nga no mga pare ko, habang may mga sinasabi pa nga itong palaka na to na mga ilang bagay dito na nga rin na itanong ni Inujin na sino nga ba daw itong palaka na to. So alam din naman natin mga pare ko na itong palaka na to ay si Kashin Koji, no? Pero dahil nga first time din ni Inujin na makakita ng ganito, na kinakausap nga rin siya. Likewise nga din sa nangyari kay Boruto noon na nagpakita nga muna si Kashin Koji sa pamamagitan ng palaka at nakipag-usap nga din dito kay Boruto. At katulad nga lang din dito sa nangyari kay Boruto na dinala na nga siya ni Kashin Koji sa kanyang hideout. Dito guys, ganun na nga rin ang nangyari kay Inujin. Dahil nga lumapit ng bahagya itong si Inujin sa palaka. Mula nga dyan dito naman sa kabilang panel ay heto na. Pinapakita nga dito ang isang makapal na usok at ang ito nga ay mukhang nakapalibot kay Inujin. At mula nga dyan dito nga pinapakita rin ng isang lugar na kung saan napadpad nga rin itong si Inujin sa lugar na pinagdalhan nga kay Boruto noon, which is ito nga ang hideout ni Kashin Koji. At mula nga rin dyan dito nga makikita din natin itong si Kashin Koji na tinititigan na nga lang ni Inujin habang ito nga ay nakaupo. So ayan par, welcome to the club. Parehas na nga kayo ni Boruto. And speaking of Boruto mga pare ko, dito nga makikita din natin na pinakita nga rin dito si Boruto at ito nga ay nakaupo sa isang napakaangas na upuan na tila ba ay para siyang isang hari sa kanyang luklukan. Matapos kang ipakita mga eksenang yan, dito lumipat naman ang panel sa hideout ng mga Shinju at dito nga ay may pinag-uusapan sila Jura, Hidari at Mamushi. At dito nga ay makita din natin ang isang bagay na nangyari na naman at ito nga ang pagbuhos ng luha ni Jura. Yes mga pare koy, umiiyak na naman dito si Jura. Mukhang broken ng tropa natin. Anyway mga pare koy, ang problema nga dito kung bakit umiiyak si Jura is dahil nga sa isang libro na nabasa nga daw niya ay siyang hindi nga daw inaasahan na nagpagalaw nga daw ng kanyang puso. Na sinabi naman sa kanya dito ni Hidari na nangyari na nga daw ito sa mga nagdaan na ganito nga din daw ang nangyari. Na ang sinagot naman sa kanya dito ni Jura na ang bagay naman daw na yun na tinutukoy ni Hidari is yung patungkol nga daw kasi sa nangyari kay Matsuri na yung naramdaman nga daw nun is konektado sa nangyari o sa naramdaman ni Konohamaru. Na siyang isiningit naman dito ni Mamushi na yung patungkol nga daw kay Eida na kanyang target na yung nilalang nga daw na yun ayun nga daw kasi talaga ang pinipili ng kanyang instinct. At mukhang nauunawaan o naiintindihan na nga daw ni Mamushi ito dahil parang may dahilan nga daw kung bakit nagkakaganon at napili nga daw niya ang individual na yon. So yun nga mga pare no, pinapakita lang din dito na ito nga mga Shinjo o mga halimaw na to talagang mataas nga rin ng mga pag-iisip nila na nagagawa nga talaga nila na umusbong yung kanilang mga pag-iisip at yung kanilang mga pangunawa na dahil nga upang masabi rin natin na mas lalong delikado ang mga to kapag gumantong nga ang mga ito sa pinakakasanayan na talaga nila. So yun nga mga pare ko no, matapos nga ipakita ang mga eksenang yan, lumipat naman ang panel dito sa Konoha at ito nga si Shikamaru ay papunta na nga sa office na kung saan nga siya tinawag ng dalawang matanda. At habang patungo nga o papunta nga si Shikamaru sa lugar na yon, kaalinsabay nga din yan dito nga bigla siyang tinawag o kinausap ni Inujin gamit nga nito ang ability ng Yamanaka clan, which is nagagawa nga nitong makipag-usap sa isang individual sa pamamagitan nga ng pag-iisip. So ayun nga mga pare ko no, masabi din natin na napakaganda nga nito. Magiging malaking tulong nga ito para kay Shikamaru na ito nga ang pagkakapunta sa side nila na si Inujin dahil nga sa mga nagdaan din hindi nga rin napakiusapan ni Shikamaru si
si Ino na magamit nga nito ang kanyang abilidad para nga sa mga lihim na pag-uusapan. So dahil nga nasa side na nila si Inujin, heto na guys ang pinaka-perfect time para makaporma na nga rin si Shikamaru sa mga kinakailangan niyang gawin sa mga palihim na mga paraan. At yun nga no mga pare ko sa pamamagitan nga ng ability dito ni Inujin, dito nga nakikipag-usap na si Kashinkoji kay Shikamaru. At mukhang pinag-uusapan nga nila dito ang isang napaka-importanteng bagay, which is patungkol nga kasi ito sa pagiging Hokage ni Shikamaru, na ngayon nga din daw kasi mismo pwede nga daw itong matanggal sa kanyang posisyon. At kaya tutulungan nga daw niya si Shikamaru ngayon kung ano yung mga dapat niyang gawin. At kaya mula nga din dyan pagpasok nga niya dito sa loob ng room na kung nasaan nga itong dalawang matanda nandito, at ang isang lalaki nga din itong na nakatayo dito ay mukhang isa nga rin sa kinatawan ng daimyo. So kung matandaan nyo guys, yung mga daimyo, sila nga yung mga kumakatawan para sa mga isinasagawang napakahalagang mga pagpupulong. So dahil nga napakahalaga din ng patawag na to, dito nga kinailangan na nga din nila ng daimyo, which means feudal lord or great name. At yun nga no mga pare ko, bali nga ang pinag-usapan nga nila dito is yung patungkol nga sa kanilang mga kalaban na Shinju na kinaharap nga daw nila ang mga to sa mga nagdaan, which is may kinalaman nga din daw dito ang Sunagakure at ang pinakamabigat nga daw na bagay, at yun nga daw ang patungkol kay Boruto. At dito nga dumating na nga rin ang hindi magandang pangyayari dahil nga mukhang natutunugan na nga nila dito na yung patungkol nga daw kay Boruto, dahil malamang si Boruto nga daw ang kaisa-isahang ninja na mas maraming nalalaman patungkol nga daw sa kanilang mga kalaban na mga Shinju, na kaya possible nga daw na may isang tao o isang ninja na nabahagian nga ni Boruto ng mga impormasyon na yon, na biglang sabat naman dito ni Konohamaru na masyado na nga daw lumalayo yung mga sinasabi nitong matanda na to, na sinabat naman agad siya dito ni Shikamaru. Nasabi naman sa kanya dito ni Kashinkoji na hayaan nga lang daw ni Shikamaru si Konohamaru, dahil nga sinabi pa nga dito ni Konohamaru na si Boruto pa nga daw ang nagligtas sa kanyang buhay, kaya marahil na wala naman daw itong sigurong masamang intensyon sa kanilang bayan, at marahil na ginawa nga daw siguro ni Boruto yon dahil sa personal na dahilan. Na sinabat naman sa kanya dito ng matanda na talongges nga daw itong si Konohamaru, dahil nakalimutan na nga ba daw ni Konohamaru na rebeldeng ninja si Boruto, at kaya nga dahil din sa bagay na yan dito nga pinatahimik na nga rin si Konohamaru, na kaya sinabi na nga din dito ng daimyo na paalisin na nga muna daw si Konohamaru dito. At matapos nga niyan bumalik nga ang eksena dito kay Inujin at Kashinkoji, at ang mga ito nga parang nangangamba dahil nga dito siya sabi ni Inujin na bawal nga daw talaga ang ginagawa nilang ito na mga pasikretong pag-uusap tulad ng mga komunikasyon na ginawa nila kanina. At dahil mukhang nauunawaan na nga ni Inujin ng mga nangyayari, mukhang wala na nga rin itong nagawa kundi ang sumabay na nga lang sa agos. Samantalang itong si Kashinkoji naman ay parang may tinanong nga kay Boruto patungkol nga daw doon sa pinag-usapan nila ni Momoshiki. Nasagot naman sa kanya dito ni Boruto na wag na nga daw siya makialam doon at hindi naman daw niya kailangan pang ipag-alala yon. At balik nga dito kay Shikamaru na siyang kinausap naman dito ni Kashinkoji, na sinabi nga ni Kashinkoji dito na kinakailangan nga daw ni Shikamaru na manatiling Hokage, lalo't paparating na nga daw ang isang bagay, ang isang malaking bagay nga na dapat nga daw paghandaan, dahil kikilos o pupunta na nga daw sa Konoha ang Shinju na nagangalang Mamushi, at ang target nga daw nito ay si Eida. And speaking of Eida, lumipat nga ang panel dito kali Eida, Sarada at Sumire, na kanilang ang pinag-uusapan dito ang patungkol kay Boruto. At habang pinag-uusapan nga nila ang mga bagay na yon, dito nga pinapakita din itong si Daemon, at ang ito nga parang nakikinig sa kanilang mga pinag-uusapan. At mula nga din dyan dito naman sa kasunod na panel pinapakita nga itong si Daemon na naglalakad nga papunta sa kanila, na siyang naramdaman nga agad dito ni Sarada na dahil upang magbukas nga din ng kanyang Mangekyou Sharingan. At mula nga din dyan dito naman sa kasunod na panel heto na. Bigla ngang tumanon dito si Daemon sa kanilang harapan, at nang ito nga ay mapunta sa kanilang likuran, nangyaring bigla nga rin silang sinakal nito sa likod o sa kanilang batok, na dahil nga upang hindi nga sila makagalaw na maayos at mas lalong hindi nga makaporma. Men, delikado nga sila dito dahil nga miski Mangekyou Sharingan ni Sarada hindi nga rin agad nakapag-react sa bilis nga ng kilos o galaw dito ni Daemon. Hindi rin talaga kinaya ng katawan ni Sarada na makapag-react, kaya yari talaga sila dito mga pare, no? Dahil nga dito parang sila sabi nga rin ni Daemon na ano nga ba daw talaga ang intensyon nitong ni Sarada, then mga ibang bagay pa at mga sinabi pa nga ni Eida. So ayan nga guys ang huling panel dito na pinapakita para sa ating Boruto 2 Blue Vortex Chapter 26. Spoilers! So dahil spoilers pa lang to mga pare ko expected na natin na may mga ibang detalye pa or maraming detalye pa na mga pinag-usapan dito pinakita dahil hindi pa nga ganun ka-accurate yung mga translations. At kaya ang lahat nga yan ay malalaman nga natin sa full review sa mga susunod na araw. At kaya hanggang dito na muna tayo guys. Maraming salamat sa inyong panonood at sana'y nag-enjoy kayo. See you sa ating next video. Hanggang dito Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.